Gusto nyo malaman yung tamang pag-top cut ng banda? So stay lang kayo sa video, ipapakita ko kung paano. Ang top cut propagation ay isang paraan ng pagpaparami ng vanda na kung saan ginagawa madalas sa mga Veltius at mga JVB. Kadalasan kasi yung mga orchids na yon at saka yung ibang teret at mga semi-teret, naglalabas sila ng mga ugat sa bandang itaas na parte ng kanilang puno. Kaya sila yung mga vanda na madaling i-top cut. Ito yung 4 ko na mukara. So piliin natin ngayon kung alin dito sa 4 na to yung pwede nating i-top cut. So ito yung una nating vanda na titignan. Kung pagbabasihan sa dami ng ugat, okay yung una na vanda kasi meron siyang magandang ugat sa pinakaitaas. Tapos maganda rin yung ugat niya sa pinakaibaba. Pero kung titignan natin dito sa itaas niya, so meron siyang flower spike. So hindi natin ita-top cut yung vanda na may flower spike kasi pwedeng magkaroon tayo dito ng bad blast. So ito yung pangalawang halaman. Halos magkamukha lang sila nung una-una. Maganda yung root system sa ibaba at sa itaas. Yung pagkakaiba lang nila, wala tong flower spike. Ayan yung ugat niya. Tingnan natin mamaya kung ito yung best option natin na i-top cut. Okay, so ito yung pangatlo nating halaman. Siya yung pinakamaliit sa 4. Tapos in bloom pa siya. And then hindi din ganun kadami yung ugat niya sa pinakaitaas ng puno niya. So, tignan natin mamaya kung ito ba yung best na pwede nating i-top cut. Okay, so ito yung pinakahuli nating halaman. Halos kasing laki niya yung unang dalawa. Tapos yung mga bulaklak niya, papatapos na din. Okay din yung mga ugat niya. Halos kamukha nung unang dalawa. So, meron siyang ugat sa pinakaitaas tsaka sa pinakababa. Tignan natin yung 4 na halaman kanina kung sino yung pipiliin natin. So kung kayo yung pipili, alin yung ita-top cut natin dito? Yung una ba, pangalawa, pangatlo o yung pang-4? Okay, tama kayo. So yung pinaka magandang i-top cut dito, yung pangalawa. Simulan na natin i-top cut yung napili natin. So ito yung Nora Blue. So tama yung kanyang laki. Maganda na rin yung ugat niya sa pinakaitaas. So tamang-tama to na i-top cut. So kapag nag-top cut tayo ng vanda, tiyakin natin meron siyang maayos na ugat sa itaas at saka sa pinakaibaba. Kasi kapag nag-top cut tayo ng vanda, ang gusto natin mangyari, magkaroon siya ng keiki sa pinakaibaba niya. So para madali yung pagkakaroon ng keiki, dapat meron pa ring ugat na sumusuporta sa vanda natin na pinagputulan. Sa pag-top cut, gagamit lang tayo ng matalim na pruner, hydrogen peroxide, alcohol para pan-disinfect, at saka cinnamon. I-disinfect muna natin yung cutting tool natin gamit yung alcohol. Yun yung pinakauna natin gagawin, yung pag-disinfect ng cutting tools para hindi mailipat yung kung ano man na fungi o fungus sa halaman natin. So i-cut natin ngayon yung halaman natin. So dapat meron tayong matirang ugat sa pinakaitaas at saka meron din tayong ugat na matitira sa pinakaibaba. So hanapin natin yung best na parte niya na pwedeng i-cut. So kung hindi naman kayo nagvi-video, pwede nyong gawin to yung pagka-cut o yung pagta-top cut nang nakasabit yung halaman. So dito natin siya puputulin. So dapat matalim yung cutting tools natin para hindi masyado mabugbog yung katawan ng vanda. Tapos sa pag-top cut, siguradong meron tayong masisirang mga dahon dito. 2 o 3. So, okay lang yon kahit na may matanggal na dahon. Kasi parte yun ng pag-top cut. Alisin ko lang yung twist tie ng halaman. A few moments later. So, nahihiwalay na natin sila. So, ito yung dahon na nasira, 2. So, okay lang yon. So, i-disinfect na natin ngayon yung pinagputulan gamit yung hydrogen peroxide. So kung hindi nyo pa napanood yung video ko about paggamit ng hydrogen peroxide at saka ng cinnamon, ililink ko yung video ko sa itaas. So kompleto yung video na yon kung paano nyo gagamitin yung hydrogen peroxide at saka yung cinnamon na pang seal ng sugat. So magbabubble siya niyan. So yun yung kanyang oxidation.
So magtatagal yan ng mga 15 to 20 seconds. Pagkatapos nyan, isil na natin siya gamit yung cinnamon. Sa cinnamon naman, kadalasan nabibili yan sa supermarket sa condiment section. So marami kasi nagtatanong sa akin kung saan nakakabili ng powdered na cinnamon. So sa supermarket, nakakabili tayo ng ganon. Tapos na yung 20 seconds. So isil na natin yung sugat na ginagawa natin sa Vanda. Isil na natin siya gamit ng cinnamon. So kuha lang tayo ng cinnamon sa daliri natin. Tapos ilagay lang natin dun sa fresh na sugat na nagawa dun sa pagkat natin. Yan, ganyan lang siya. So mangyayari niyan, mabilis na matutuyo yung pinagputulan. Yan, so simulan natin dun sa pangalawa. So ito din, ganun din ang gagawin natin. Lagyan lang natin siya ng cinnamon sa pinakitaas. Tapos kapag nag-top cut kayo, kung pwedeng wag nyo muna silang diligan, kahit 2 araw lang, wag nyo muna silang diligan para matuyo talaga yung pinagputulan. O kaya naman, kung gusto nyo talagang diligan, wag nyo lang babasahin yung itaas tsaka yung pinakaibaba ng halaman ninyo para hindi siya mabulok. Tapos ilagay natin siya sa ginawa ko na wire hanger. So minsan turuan ko kayo kung paano gumawa ng ganito. Kahit wala ang Vanda basket, mahahang mo yung orchid mo. So pagkalipas ng ilang linggo niyan, tignan natin kung meron siyang lalabas na keki sa pagitan ng kanyang dahon. So i-update ko na lang kayo tungkol doon. So kung nagustuhan niyo yung video natin, huwag kalimutan mag-subscribe, tsaka i-click yung bell icon para updated kayo sa susunod ko na i-upload. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Hanggang sa muli, paalam!